handa nga makadalyas at ikinayjay na uneg nga baybay. Amen. Tumingin sila sa kanan, matas na bundok. Dito rin sa kabila, ganon din matas na bundok. Sa kanilang likuran, nandyan ang sundalo ni Pharaoh. Amen. Na wala na silang way out. Amen. They have no way out, mga kapatid, para makatakas sa kanilang kalaban. In short, it's their dead end. Anong gagawin mo pag ikaw ang ganon? Sandwich na sila. Wala na silang magagawa. When you reach the end of your rope, what will you do? Amen. When you reach the end of your rope, sabi ng iba, magbigti ka. Pero hindi yun ang solusyon sa lahat ng bagay. Praise God. Welcome pala, Brother Ray. Amen. Hallelujah. Parang, amen, Manila. Ang Australia. Saan siya umikot, mga kapatid, sa ibabaw ng lupang ito. Amen. Dagat. Praise God. Sa dagat. So, amen. Thank you for correction. Hallelujah. Amen. And that is a favor from the Lord. Diba? Na ilang buwan lang makakauwi sa kanyang pamilya. Yan ay pabor mula sa Panginoon. Mahirap kayang lumayo sa pamilya. Diba? Lalo pag may mga anak ka, mga kapatid, talagang mamimiss mo sila. But because of God's favor, amen. Hallelujah. Nandoon, praise God, siya gumagawa ng paraan. Amen. So, ang talatang ito, minsay ito, it's an, sabi nga, it's an idiomatic, amen, expression. It is an kasabihan, mga kapatid, na kung saan nangyayari minsan sa buhay ng tao. Ibig sabihin nito, yung na-reach mo, yung limit na wala ka nang magagawa, surrender ka na, suko ka na sa buhay, at hawanan di mapaninam. Kahit anong gawin mo, wala na talaga. Manghiram ka, wala nang magpahiram. It's the end. Anong gagawin mo? Pero huwag natin kakalimutan na kahit akala natin katapusan ng lahat, amen, mayroon tayong kasabihan, habang may buhay, habang may Diyos, may pag-asa. Amen. Hallelujah. Sinasabi ng mga tao sa labas na hindi nakakilala sa Panginoon, habang may buhay, may pag-asa. How much more sa atin, habang may buhay at merong Panginoon, lalo tayong may pag-asa. Because He lives, we can face our tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Sino rito ang natatakot? Amen. Sa hindi alam na mangyayari sa kanyang kinabukasan. Yung kasabihan, the fear of the unknown, huwag kayong matakot. Fear is one of the daughter of worry. Worry. Jesus said to His disciples, take therefore the thought of your tomorrow. Don't worry about your tomorrow, because I am in control of your tomorrow. Amen. Praise God. Fear is one of the daughter of worry. Amen. Kaya pag mag-alala ka, natatakot ka. Pag nag-aalala ka, amen, may anxiety ka. Hello. Kaya mahirap, mga kapatid. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Yes, we cannot avoid worriness. Hindi natin naiwasan bilang tao. But as children, people of God, be positive. Amen. In everything. Amen. Sabi ng mga negatibong tao, wala na tayong magagawa. Ganyan na lang ang tao, di ba? Kahit meron minsan sabi wala. Nawala tuloy. Hello? Huwag kayo magsabi kung wala talaga. Mawawala yan. Meron, pero naka-budget. Para sa pagkain, para matrikula ng mga anak, meron. Kaya sorry, wala ako ibibigay sa iyo. Diba? So mga kapatid, ang Panginoon natin ay, amen, makapangyarihan. Alam niyang kanyang ginagawa sa buhay ng kanyang mga anak. At sana ang ating mensahe sa umagang ito ay magbigay aral sa bawat isa sa atin. Amen.
that even when you face a raging sea, sabi nga ng awit kanina, hindi mo alam ang gagawin. Siyempre, pag ikaw ay nasa kaligitnaan ng bye-bye, amen. Hello. Hello, dyan pa ba kayo? Ikaw ay nasa kalagitnaan ng dagat, ang bangka mo ay napakaliit, malakas ang alon, wala nang pag-asa nung gagawin mo. Kagaya ng mga panahon ng mga disipulo ni Kristo, amen, maliit yung bangka, hindi barko. Napupuno, tinatapon yung tubig, pero lalong nalalagyan. Kaya sila nag-aalala, anong gagawin mo? Amen. Sino rito ang mag-asawa nakasubok na to the point ang yung relationship ay masisira, mawawasak, maghihiwalay? But God intervened. Mga anak mo, hindi mo alam ang yung gagawin para malutas ang kanilang problema. Kaya ng mga ilan, in fact, we have our pastor and one of our leader na grabe ang kanyang karanasan. Nangangaral ng salita ng Panginoon, pero yung anak nalulung sa druga. Kaya yun ang dahilan, bumaba siya sa position dahil nahihiya siya. He did his best, pero grabe ang influensya ng mundo sa anak. Kung dapat mga kapatid na bumili ng baril para takutin yung anak, wala pa rin. Pero di na nagtaway, di naman binaril, takutin na. Pero dahil wala nang magawa, pinaupaya kay Lord. Dahil thou shalt not kill, di ba? Lalo paglingkod ng Diyos, Kristiyano, pastor pa, mamamatay, papatay ka ng tao, di ba? Pero ginawa lang niya yun para kung sakaling matakot yung anak. Dahil binata, wala pa rin. Pero ginawa niya, sa kamay, amen, sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ay kumilos. And now, yung kanyang anak na isang drug addict, he is a preacher of God's word. When you reach the end of your rope, what are you going to do? Anong gagawin mo? Amen. Sa ating nabasa, mga kapatid, napakahirap ito. Isang babae, namatay yung asawa. Remember, they are believers in Christ. Ang asawa niya, one of the son of the prophet. Amen. Sabi nga ng aming speaker, ang kanyang pangalan is Obadiah. At sa kanyang, hindi ko alam kung saan niya na-research. Then nire-research ko, amen, hindi ko makita at wala yung sinabi sa Bible. Pero siguro na-research niya sa mga commentaries. Amen. Na kung saan ay ang asawa niya ay nanghiram para ipakain sa mga propita. At least, huwag niyong gagawin. Amen? Manghiram kayo, mangutang para lang may pakain. Panghanda sa birthday mo, panghanda sa kung saan-saan. Huwag, mga kapatid. Anong meron, magpasalamat tayo kayo. Amen. Kung chicha-por. Diba? Kaya sinasabi ni Pastor Art, ano kaya subukan din natin pagkasalan ang ganda natin ay chichirya lang. Diba? Mga Amerikano nga, simple yung pagkain. Iba kasi tayo pag maganda, diba? Tapos, utang pala. Kawawa yung mag-asawa after the wedding. Mabigat ang babayaran. Eh, salamat. Inalis ito dito ngayon sa ating lugar, diba? Yung kakanyaw ka, kukuha ka ng 2 palis na baka, 2 palis na kalabaw, 2 palis na kabayo, 10 palis na baboy. Amen. 20 palis na manok, native. Diba? Ipapakain sa tao, masayang kumain, pero yung naiwan malungkot. Then nadagdagan ang problema. Pero yung din ang solusyon, mga kapatid. Okay, sa susunod matuturo ako, amen, on how to manage, amen. Hallelujah. Kahapon yun ang topic ni Brother Noy. Amen. Mismanagement of life. Delikado. Amen. We need to have knowledge, amen, how to manage our life, everything God has given us, para hindi tayo malungkot pagdating ng araw. Amen. Gusto natin masaya, di ba? Malungkot tayong nasumpungan ni Lord.
malungkot tayo dahil sa ating mga kalagayan sitwasyon. But thank God, hallelujah, mayroong pag-asa pala sa ating Panginoon. Hallelujah, may tulong ng Panginoon sa mga nangangailangan. Itong balong babay, mga kapatid, mga tatay, please, huwag kayong aalis. Mapanaw sa buhay. Kung maaari lang, di ba? Pero hindi natin na mahadlangan. At nga may gawin, di mapaspasamang tibiyag tayo. Amen. Kagaya ito, yung tatay Mr. Nova, but I believe, mga kapatid, he prepared his family. Amen. The future of his family. Hallelujah. And that is a wise father. That is a wise, amen, leader of the family. So mga kapatid, amen, ito mga kapatid, namatay na may utang. At, amen, ito dumating sa point na walang makain ng kanyang mag-ina. Meron silang 2 anak na lalaki. At itong babae, mga kapatid, hindi niya alam ang kanyang gagawin. So, sa kanyang sitwasyon, grabe, matinding sakit. Grabe, mga kapatid, ikaw yung Sister Flora, anong gagawin mo? Buti kung ano sa Flora, ang kanyang asawa na kung saan nakahanda ang pamilya. Amen. Kahit pa paano, i-prepare, amen, the future of his family. Praise God. So, mabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan maging wise tayo. Ulit mga kapatid. So, sa susunod, please be here dahil mag-aaral tayo kung anong gagawin natin. Amen. Maaring ngayon mga kapatid ay parang question mark pa. Pero huwag kayong mag-aalala. Dahil ang Diyos ay may sagot sa ating mga katanungan. Amen. Tuturuan tayo ng Panginoon, kaya nga narito ang kanyang mga salita. Hindi natin ito pinapakinggan na ganun lamang, amen. Marami kayong na-bless sa salita ng Panginoon. Maraming nabago ang sitwasyon dahil sa salita ng Panginoon. Sa panalangin, sa pangangaral, pagtuturo, maraming pinagpala ang ating Panginoon. At naniniwala ngayong umaga, meron din papagoy ng Panginoon ang kanyang sitwasyon sa pamagitan, amen, ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kaya, prepare your heart, amen, be receptive of the Word of God. Hallelujah. Every word, amen, na pinapadaan, praise God, sa kanyang mga lingkod, ay i-absorb natin. Dahil pag tinanggap natin, hallelujah, magugulat na lang tayo, ito gumagandang sitwasyon ko, amen, pinagpapala ko ng Panginoon. Ganyan ang Panginoon na nangako sa kanyang mga anak. Shall we say, praise the Lord? Say, thank you, Jesus. Sa kabila, mga kapatid, na hindi alam ang gagawin, wala pulubi, wala nang maibigay sa mga anak, walang may pakain, walang pambili ng gatas, bigas, pagkain, pangailangan, para lang mabuhay sila. Pero, ang kagandahan, ang sabi ng Bible, amen, and there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. Ang ginawa niya, hindi siya nagmukmok, hindi niya ginawa ng kanyang sarili sa sulok, amen, kundi lumapit sa lingkod ng Panginoon, and he cried unto Prophet Elisha at humingi ng tulong. Remember, Elisha is the representative, the ambassador of God who created the universe. Pag ang Diyos ang nagpadala, amen, anong sasabihin ng kanyang pinadala? God will honor His word. God will respect the word of His prophet. Hallelujah. Look what the Lord has done. Amen. Sa atin lang dito, mga kapatid, nakita ko sa aking mga mata, marami sa atin dito ang inayos ng Panginoon ang kanilang sitwasyon. At patuloy niyang inaayos, patuloy niyang binabago ang kanilang buhay. Diba, Sister Sally? Mabuti ang Panginoon. Dati mga kapatid, pagbukas mo ng ref nila, wow, puno. Yung takip niya. Di ba may parang doon lalagyan sa door ng refrigerator? Wow, puno. Grabe. Maraming klase ng gamot. Pero ngayon, mga kapatid, hallelujah, ano meron na Sir Sally kayo? Pinalitan na ni Lord, pagkain na lang. Amen. Praise God. Ngayon si Brother RJ, tumatangkad na. Hallelujah. Praise God.
So, ganyan ang Panginoon dahil kanyang anak, may karamdaman, may asma, pero amen, sila'y pinagaling ng Panginoon. Si Brother Mike, yun din ang patutuon nila. But thank God. Amen. Where is Sir Glyza? Saan ka, Sir Glyza? Tumayo ka nga. Amen. Lumingon ka sa likod. Sige, Sister Glyza. Siya'y buhay na patutuon. At the age of 4, amen, na hirapan huminga doon sa rooftop, mga kapatid ng Babies College, amen, hallelujah, nandoon pinag-pray namin ni Evangelist Macaraeg, hindi ko makadali pala, hindi ko makalimutan yun. Amen, tinawag ko sa rap at pinag-pray namin. Yung puso niya na may butas, mga kapatid, ilang same yun, Brother Mike? 2 to 3 centimeter. Lumit ng lumit, mga kapatid, at ngayon, inayos na ng Panginoon. Hallelujah! Yes, God, yung sabi ng doktor ay operahin. Pero nung tinanong ni Brother Mike, gaano kayo kasigurado na mabuhay ang aking anak, hindi namin masigurado. Basta gawin lang namin ang aming magagawa, sabi ni Brother Mike, dahil hindi kayo sigurado, iuwi ko na lang. At nung inuwi, amen, pinagkatiwala kay Lord, at ngayon, buhay na patuto, kay pinagaling ng Panginoon. When you reach the end of your rope, anong gagawin mo? Amen, huwag kang basta mag-desisyon, no, baka magkamali ka. Yung desisyon ng kaisipan mo. Remember, ang sabi ni Lord, amen, in the book of Isaiah, my thoughts are higher than your thoughts. That's why Solomon said, we need to acknowledge Him, and God will direct our decision, our path. Anong gagawin natin? We need to acknowledge that, Lord, turuan mo ako, ituro mo ang gagawin ko, saan ako pupunta, anong gagawin ko? Amen. And God will teach you what to do. Kaya ito, mga kapatid, nung tumawag kay Prophet Elisha, amen, at pinakinggan ng propitang ito, ang aking asawa ay namatay. Ito ay isa sa lingkod mo, isa sa mga disipulo mo, at namatay. Pero hindi lang namatay na maraming utang. Anong gagawin ko? Sabi niya. At tinanong ni Elisha, anong meron sa bahay niyo? Meron ako, pero maliit lang, konting oil. Amen. Napakaliit. Praise God. At yung lalagyan ay talagang yung payat na plastic na lalagyan. Hindi talaga malaki. Amen. A pot of oil, sabi ng Bible. At kung ni-research ko, amen, maliit na lalagyan. Maliban sa maliit, konti ang laman. Paano ito mabuhay ang mag-ina, lalo pat lalaking mga anak? Pag lumalaki yan, humihinang kumain. Ewa Baraksa. Amen. Anong gagawin mo, Sir Sadiq? Mahirap, mga kapatid. Meron ako a pot of oil. Wala na. Ang sabi ni Elisha, go and borrow an empty vessel. Pati empty vessel, hihiramin pa. Kahit sana meron silang mga bakanting timba, sisidlan, pero wala rin. Kay John Butler. Praise God. Kahit sana ganito hindi, di ba? Wala pa, manghihirang pa. Amen. Remember, there is blessing in obedience. Yes. Yes. Anong gagawin ko sa empty bottle? Just go. The prophet of God said, go. Hindi niya sinasabi yun, pero may utos mo lang sa taas. Right. Kaya listen, di tayo nagsasalita, pero tayo nagsasalita dahil sa utos mo lang sa taas. Lagi kong sinasabi sa inyo, ayaw kong magpastor, ayaw ko rin mangaral dahil mahihayin ako, matakotin ako, at wala ko sa plano na pumunta sa Trinidad at maging pastor ninyo. Wali, diniscourage ako ng mga uncle ko, hindi mo ba alam? Pwede, anak. Maraming pastor na kawawa.
Walang pera. Yan. Pero sabi ko, sa isip ko lang, hindi ako nag-comment. Pero sa isip ko, because when I felt the presence of God, when I seek the Holy Ghost, God gave me, amen, faith. Amen, binuhay ang aking pananampalataya. At doon nagtiwala ko that God is really a true provider. Kung sila lang kawawa, sabi ko sa isip ko, sa puso ko, hindi ako maging kawawa. Dahil naramdaman ko ang passion sa aking puso, kabigatan sa mga kaluluwa. Amen. Ito yung nagdadrive sa akin. Amen. Na manalangin, mag-ayuno. Amen. Humayo, mga kapatid. Hindi pera dahil kung pera, ipinagpilit ko na mag-abroad. Dahil yan talaga ang gusto ko. I-renovate ko yung bahay namin, palakin ko yung bahay, palawakin ko, at tulungan ng aking mga kapatid. That's my dream before. That's my passion before. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, kinalimutan ko ang maliit na ambisyon na yan. At sabi ko, yes Lord, hallelujah, here am I. Use me for your glory. And look what the Lord has done. Kaya anuman pagsubok dumating, amen, sa amin mga kapatid, alam niyo, maging Sir Mary namatay, pero mga kapatid, ang mga kaluluwa ni dinadagdag ng Panginoon drives us, mga kapatid, will continue to preach, amen, hallelujah, the word of God, whatever it takes, amen. Then sa mga kaluluwa na about what tumatanggap ng Holy Ghost, ito yung nagpapalakas, nagpapatibay sa aming pagkakawa. Ito mga kapatid, hindi niya alam ang kanyang gagawin, but praise God, he called upon, amen, the prophet of God, Elisha, amen, to ask, amen, wisdom what to do. And the man of God says, go to your neighbor and borrow an empty vessel. At nung siya naghiram, at dumating ito, ang propeta ng Diyos ang nahiram namin. At siguro, medyo marami-rami. Ngayon, sabi ng propeta ng Diyos, pumasok kayo sa loob at magkulong. Amen. Pero bakit kailangan nila silang magkulong? There were times, mga kapatid, parang si Jesus, hindi siya makagawa doon ng milagro sa kanilang bayan. Amen. Dahil, because of their unbelief. Kaya kailangan silang magkulong. Amen. Mag-ina. Para hindi makita yung mga tao sa labas. Amen. At yung nangyari, mga kapatid, nakita nila paano ito nakasurvive ang pamilya nito. Paano sila nakabayad ng utang. Ang sabi ng Bible, amen, sige, ibuhos mo. Anong gagawin namin? Ibuhos mo ang konting langis na yan sa lahat ng sisidlan na hiniram ninyo. Habang ibinubuhos ng balong babae, mga kapatid, na puno yung isa, yung pangatlo na puno, yung pang-10 na puno, yung pang-100 na puno, yung pang-200 na puno. Hanggang sa pinakahuling sisidlan na hiniram ay napuno. Sabi niya sa kanyang mga anak, meron pa bang bakante? Sabi, wala na, nanay. At nung sinabing wala na, tumigil na ang pagdaloy ng langis. Ang sabi ng propeta, ito na napuno na, propeta ng Diyos, anong gagawin namin? Ibinta mo yan. Ibinta nyo. Ito, mahal ito. Magkano ito, sister? Sabi, Manamas Lake. Amen. Ito po ay praise from Israel. Amen. Pero I believe ito ay mamahalin. Mababa yung 1,000 dyan, mga kapatid. Amen. So, bininta nila at nabayaran lahat ng utang. Hello. Come on, somebody. At nung nabayaran lahat ng mga utang, marami pang natira. At ang sabi ng propeta ng Diyos, yung natira para sa iyong pamilya at mabuhay kayo. Amen. Hallelujah sa iyong mga anak. Siguro may utang. Praise God. Nung gagawin ko, pastor, huwag yun na dagdagan. Ask wisdom from the Lord. Tama na. Amen. Narinig natin kanina ang kaaway, mandaraya. Gumagalang talagang sige, pero di niya alam na yung malaki pala ang problema mo. That's the truth, di ba? Lalo pag hindi mo mabayaran. Pero hindi masama manghiram. Ang advice ko lang, manghiram ka yung kaya mong bayaran. Amen? Yung kaya mong bayaran para hindi ka magkakaproblema. So mga kapatid, ang balong babae hindi nanghiram.
Pwede siya, mga kapatid, manghiram sa kapitbahay, sa kaibigan, makamag-anak ng kanyang asawa para makabayad ng utang. Pero ang ginawa niya, lumapit sa lingkod ng Diyos. He cried unto Elisha. At ang iyak na ito, hindi lang basta, please, propita ng Diyos. Ang sabi ng interpretation, yung cry, talagang umiyak siya. Yung talagang wala nang maiyak. Kung nakita nila ng Mila noon, umiyak, mananangin para magkaroon ng anak. Grabe, every prayer meeting niya. Sabi ng doktor, alanganin kayo magkaanak. Sabi ko sa kanya, remember, Hannah. Amen. Umiyak lang umiyak, di ba? At siya nagkaroon ng anak. In that days, Prophet Samuel. Is anything too hard for the Lord? Kaya nandito tayo para umiyak kay Lord. Amen. Every time we come to church, we are here to cry unto God. Hallelujah. For us to receive the answer to our question. For us to receive miracle from the Lord. Come on, somebody. I feel the presence of God. Hallelujah. Where is the God of Elijah? Where is the God of Prophet Elijah? Amen. Nagtumilos sa buhay ng balang babae sa Saripta. Amen. Saripa. At ito, mga kapatid, sa ang balang babae na pinagpala because of their obedience to the commandment of the man of God. Kaya every time the word of God is preached, please don't ignore. We need to respect, amen, the teaching and preaching of God's word. Because in there you can receive your miracle. Hallelujah, your blessing. Amen. Hallelujah. Amen. From the word, amen, that the man of God preached. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pag kayo tumarap sa Panginoon, hindi lang yung Lord, tulungan ako yung umiyak ka. Ipakita mo sa Kanya that you are desperate, amen, enough, amen, asking, amen, help from the Lord. Kita ko yun ng desperadang babae. Kaya gagawin lahat kahit, amen, yung ano, yung gagapang sa kalsada. Di ba yung mga anak minsan, yung gusto mong, gusto niyang bilhin mo, ayaw mo bilhin. Anong ko yun? Mapapahiya ka. Ay, kurutin mo ng kurutin. Lalo magpawala. Para kuminto, sige nga. Amen. Subukan nyo kay Lord. Hello. Amen. This widow woman cried unto the prophet of God. Amen. Salamat. Hindi pa ginawa nila Jeff at Jefferson. Kaya pag gagawin nila, meron akong malaking belt yan. Amen. So, yan mga kapatid ang ginawa according to, amen, the story. At yun ang ibig sabihin ng cry. Amen. Ibig sabihin tumong. Amen. Halos magkaroon ng mental suffering. Sa isip talagang yung mawawala sa bait. Dahil sa pag-iyak, to weep uncontrollably. Hindi makontrol yung pag-iyak. To shake out of grief, sabi ng, amen, translation. Grabing iyak. Kaya doon, amen, nahabag si Elisha. Kung ang tao ay marunong mahabag, how much more ang Diyos? Remember the blind man. Amen. Blind Bartimaeus. Tinapay ito nung siya'y sumigaw. But the more he cried, Jesus, the Son of David, have mercy on me. Amen. Tumanda ka man dito, Jesus! Pinapatay himig, but the more he cried. There were times hinahangan ka ng problema mo, hinahangan ka ng sitwasyon, pero the more, come and serve the Lord, worship Him, cry unto Him, and God will answer your prayer request. Hallelujah. Listen, nung wala nang lalagyan, wala na yung oil, huminto na. As long as there is an empty vessel, tuloy-tuloy ang pagdaloy sana ng oil. Amen. Ganon din sa bigay at pagpapala ng Panginoon. Kapag meron kang hangarin, meron kang desire sa Panginoon, I want some more. I need some more. Hallelujah. Bless me
more, that I will become a channel of your blessing. The more, amen, ang blessing ni Lord ay tataloy sa buhay mo. Hindi ka mawawalan. Sinong may pangangailangan, amen, praise God, magkaroon ka ng hangarin, maglingkod, magpagamit sa Panginoon. Dahil habang ikaw ay nagpapagamit, habang ikaw ay nagbibigay ng tubig, yung lalagyan ay naiindihan, mga kapatid, praise God. At siyempre, pag naindihan yan, malalagyan ulit. Dahil patuloy na daloy ang pagpapala ng Panginoon. Huwag tayo maging kagaya ng dam. Nakakita kayo ng dam. Ang dam is stagnant yung water. Hindi dumadaloy. At doon, mga kapatid, nagkakaroon ng lumot yung dam pag hindi dumadaloy. At nandoon, amen, magbabahay ang mga insekto. Pero yung dumadaloy, malinis siya. Amen. Ganon din sa biyay, pagpapala ng Panginoon. Huwag niyong hayaan na maging stagnant ang blessing na yan, nakakaunti. Amen. Dahil habang dumadaloy, nakita niyo ang tubig dumadaloy, lumalawak yung karayan. Amen. Lumalawak yung ilog. Dumadami ang tubig. Maraming nakikinabang. Merong fresh water at pwedeng mainumin ng nangailangan ng tubig. At yung isda, hindi masisira. Hindi insekto ang mabuhay, pero isda na pwedeng makinabangan. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung meron patuloy yung pinagpapala ng Panginoon dahil sila patuloy nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Wala sa plano ng Panginoon na pahirapan ng kanyang mga anak. In fact, He called, amen, praise God, the people who are weak, amen, who are without nothing or without anything, mga kapatid. Amen? Sabi ng Bible, yung mababa, walang-wala, the best things of this world. Amen? Hallelujah. Why? Amen. Anak ng Diyos ito, lingkod ng Panginoon, propita pa. Bakit? Pero ito'y pinaintulot ng Panginoon. There were times, mga kapatid, di ba, yung mga product sa labas, maraming advertisement. Kung anong pakulo nila para mabili mo. Doon na sa Facebook, ang daming bumili, piki. Nagbisa akong na piki. May time pa na bumili ako ng damit yata yun. Pero ang binigay, damit ng babae. 1,500. First time, innocently sa Facebook. Binayaran ko, hindi ko tinignan. Nakita ko pangalan ko, kompletong address, Pines Park, FT 1348, Pines Park, Balili, La Trinidad, Benguet, 26001. Ay, sorry, 2601. Nasubran. Amen. Kinuha ko. Pag lumalis, binuksan ko. Damit ng babae. Wala pa naman sabihin noon. Grabe, 1.5. Nung tinignan ko, tinakpan pala yung address. Ito pala sa Davao. Ang galing. Sabi ko, hindi na maulit. Pero naulit ulit. May pinilihan ko, piki yung ibigay. Amen? Kaya, mag-ingat tayo. Maraming piki. Pero ang Panginoon, hindi siya namimiki. Totoo ito. Amen. Whose report will you believe? Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Hallelujah. His report is, I am healed. His report is, I am free. His report is victory. His report is, I am blessed. Hallelujah. Lord, yes, it's the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya habang mayroong desire, amen, remember our thing. More. Amen. Come on. Who wants some more from the Lord? Who wants some more blessing from God? Come on. Huwag niyong itikutan yung mga kamay. Huwag niyong itikutan yung bibig. Amen. Sabi niyo ako kayo. Hallelujah. Sa tuwing tayo nagbibigay. Amen. Kung ang pinag-ibigay para sa kapunin ng Panginoon. Pero tandaan niyo, huwag kayong magtatanim, mga kapatid. When we talk about sowing, remember the law of sowing and reaping. Huwag kayong magtatanim sa mga bato. Huwag kayong magtatanim sa daanan. Kailangan magtanim kayo sa good ground. Sabi ko sa mga tatay noon, the good ground is the church of the living God.
Amen? Dahil dito maraming naliligtas. We are doing our Father's business. Amen? And walang negosyo, sabi ko, na hindi involved ang money, monetary. Amen? Kayong ating binibigay, akala nyo, hindi yan sa pastor. Amen? Ginagamit natin sa gawain ng Panginoon. Kaya yun, minsan binubuksasan niyang mga bintana, amen, mga pintuan sa kalangitan at binubos niyang pagpapala sa kanyang mga anak na tutong nagbibigay, yung tapat na nagbibigay. Amen? Because that's one of the key of God's blessing. Amen? Hallelujah. Kaya, habang may bakanti, praise God, huwag niyong itago. Mag-ipon kayo ng mga bottle. Hello. Amen. Pero mga kapatid, sa akin, kailangan kahati-hero ang ipunin ko. Hindi bottle. Tubig lang may lalagay dyan. Amen. Mag-ipon kayo ng maraming wallet because the blessing of God is coming. Come on. The blessing of God is coming. We are the people, we are the children of the living God. Hallelujah. At bago ito na tumawag kay Elisha, remember that this widow woman, amen, ay talagang tapat sa Panginoon. She has a devotion to God na kung saan ginawa niya lahat, naging matapat siya sa kabila, kahit namatay yung asawa, nagpatuloy pa rin, nagtiwala sa Panginoon. And don't you know, praise God, sa kanyang kalagayan, the Lord expanded her faith. And sometimes God allows, amen, trials, problems in our life for Him to expand our faith. Yung hanggang dumating ka sa point ng wala na, pero doon gagawa ang Panginoon para ikaw ay lalong magtiwala sa Kanya, para ikaw ay lalong magpatuloy sa Panginoon. Hallelujah! Hindi pinitulot ng Diyos ng babae ay mawala ng asawa at maging kawawa. But God knows what He is doing. And so with your situation right now, my brother and my sister, kaya lagi kong sinasabi, patuloy kong sasabihin, ano man ang klaseng sitwasyon meron ka, huwag mong lalagyan ng tuldok, lagyan mo ng malaking kama, dahil meron kang tinapos sa Panginoon. Yes, in your troubles, in your trials, ang Diyos ay kagawa ng himala. Amen. For the kingdom of God to be advertised, mga kapatid, para may pagkilala ang karya ng Diyos, ang Panginoon. Sino itong Diyos na pinaglilingkuran mo? Sino itong Diyos na kung sana'y grabe, amen, ang iyong katapatan sa Kanya? Ito ang Panginoon na kahit walang-wala ka, pero meron sa Kanya. Come on, somebody. Amen. Kasi natutunan na sa kaso ay kaya ng buksan yung mga kapatid. Yung imposible ay kakawin niyang posible. Come on, hallelujah. Kahit wala kang puhunan, magkakaroon ka ng gusto. Kahit wala ka ng natapos, pero magkakaroon ka ng trabaho. That's the kind of God we are serving. And thank God we are one of His people. Hallelujah. Kaya don't limit God in your situation. Ang sabi sa Job, mga kapatid, amen, man that is born of woman sa few days, talagang hindi may iwasan na tayo dito ay dadaan sa trouble, dadaan sa problema, minsan dadaan sa kawalan, salat, mga kapatid. Pero, amen, in your situation, God will make a miracle. Yes. Gagawa siyang milagro. At magtatanong yung mga kapitbahay, paano ka nakabayad ng utang? Paano kayo nakasurvive? Saan kayo kumukuha ng pera? Pero ang sinabi ng balong babae, itong lingkod ng Diyos. Basta sumunod ako sa kanyang itindoro at nakita ko ang milagro ng Panginoon. And praise God, we survive. Come on, somebody. Hallelujah. Hanggang ngayon, hindi nagpapalit ang salita ng Diyos. Hindi nawawala ng kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Come on, believers. Come on, children of the living God. Hallelujah. John 16:33 says, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome. I have overcome. Jesus said the world. Magkaroon man kayo ng trouble, magkaroon ka ng tribulation, pero huwag kayong mag-alala dahil napagtagumpayan ko ang mundo. Amen. Hanggang sumusunod tayo sa Panginoon, walang maging kawawa, walang magiging sagat. Amen. Wala talaga magkakaroon ng matinding problema because we serve a great big God. He's better and bigger than our troubles, than our needs. Amen. He's
bigger and greater than our need. Blessed be the name of the Lord. Amen. Proverbs 15 verse 3 says, the eyes of the Lord are in every place. Wow. Amen. Kaya, mag-ingat tayo sa ating pinupuntahan din. Lahat sa napupunta, nakatingin ang mata ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Grabe ang ginagawa ng Panginoon. Amen. Doon sa aming lugar sa Soyok, noon talagang grabe, mahirap ang buhay. Pero ngayon, biniblis ng Panginoon ang kanyang mga anak. Praise God, pinagpapala. Pupunta kayo sa Soyok, paano ito? Mabubuhay mga tao. Walang malawak na garden. Walang malawak na lupa. Hindi kagaya sa Lowlands. Nung pumunta ako, nakadalaw ko sa Kalinga. Ito yung sabi ko, ito yung isang sinabi ni Lord na Kanaan. Tumingin ka doon, bakanting lupa. Ang mga halaman doon ay damo. Kaya doon, the more masipag ka, the more magkapira ka. Kung pwede lang inipat natin sa Trinidad, dahil marami pang bakante doon. Hindi pwede, di ba? Bibili tayo ng lupa doon. Hindi lang square meters. Acres, hectares. Inipat natin dito. Kung pwede lang sana, no? Amen. Pero hindi pwede. Hindi maging bundok ito kung maging patag. God knows what is doing. Amen. Walang mag-apis sa bundok kung gagawin nating patag, hindi natin pwede. Ibig gawin ito. Ginawa na ng ni Lord ito. Kaya gawin ng natin, magtiwala tayo kung ano gagawin pa niyang susunod. 1 Peter 5:7. Amen. Remember, Jesus cares for each and every one. Amen. He loves us so much. At ang isang talagang may care. Diba? Pag may care ka sa asawa mo, binabantayan mo yan. Hello. May care ka sa anak mo, pinuprovide mo ang pangailangan. Jesus cares for His children. Praise God. Ilang bisis tayo nawalaan, pero God provide. Amen. Dumalo ka lang sa prayer meeting, manalangin, magpuri ka. One time mga kapatid sa Mila, amen, dumating ng gawain, umuwi mga kapatid doon, mga kapatid sa K5, nakakita. Ang biro mo yun, ang daming tao doon na dumadaan. Pero bakit hindi nila nakakita? Sister Mila nakakita. Dahil meron siyang malaking kita. Nag-explain pati sa parable. Okay? Dramatic expression. Ang daming mga mas bata sa kanya, hindi nakita, dinaanan. Pero kitang-kita niya, ano itong naihangin? 1,000. Nakita hindi naman 1,000, 3,000. Amen. Kaya pag naglalakad yung kayo, lumalakad na kanya. Amen. Kailangan, biblical yan. Watch and walk. Amen. Jesus said, watch and pray. But for this said, watch and walk. Walk and watch. Amen. Hallelujah. Maraming busy ako nakapulot. Pero ngayon, ano lang yun, secretary pera. Pero habang ako'y naglalakbay, amen, ang tinitignan ko ay treasure. Gold, mga kapatid. Amen. Praise God. Yes. With the Lord Paris. Sinabi ko ito mga kapatid. Amen. At makakita ko, bibigyan ko lahat ng puhunan. Amen. Puhunan. Alam puhunan? Hindi yung gagastusin. Puhunan. I-multiply. Yun ang puhunan. Amen. Siyempre, pag multiply, ibalik mo. Okay. Depende sa condition. Well, ibigay natin sa iba rin, di ba? Pangpuhunan nila, Ronald. Kung naging milyonaryo ka, ibalik mo yung 1 million. Ipuhunan ng iba, di ba? Kung may darating. Amen. Ganyan, if you're wise enough to expand the blessing you receive from the Lord. May nag-isip na. May nagpaplano na sa inyo, mga kapatid. There's nothing shall be impossible with God. Hallelujah. Kaya, yun ang ginawa niya. At yung mga kapitbahay nagtaka, anong nangyari? Pero sinabi niya, sumunod lang ako sa lingkod ng Diyos sa sinabi niya at ito, nabayaran ang utang namin. Ito, gumanda ang buhay namin. Ang buhay natin kay Kristo ay ano? Paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti.
Minsan mga kapatid, kung bakit hindi naging ganon, because of our wrong decision. Because of our wrong mistake. Diba? Mali ko yun. Bakit ko ginawa? Bakit ganyan? Kaya, be wise enough. Kaya listen mga kapatid, we need to ask an advice. Lalo sa inyo mga young people. Meron tayong mga tatay na nanay dito na may experience sa buhay. Meron silang sagot sa mga katanungan. Imagine anong magagawa yung po. Pero ang tinignan ng babae, wala. Pero ang tingin ng anak ng Diyos, sa likod ng Diyos. Amen. Yan ay pera. Makakatulong. Sumunod ka. Anong meron kayo sa inyong buhay ngayon? Anong meron kayo ngayon sa bahay ninyo? Praise God. Hayaan nyo i-multiply ni Lord. Problema nyo, financial. Praise God. Anong meron kayo sa inyong bulsa ngayon? Gusto nyo mga kapatid, subukan natin. Sinong gustong magtanim ngayon? Wala sa plano ko, pero pumasok sa isip ko. Praise God. What you sow is what you reap. Pakidala dito yung basket, sir. Bilang. Any amount from your heart. Any amount, kung piso, okay lang yun. Kung 10 piso, walang problema. Okay? Susubukan natin si Lord. Amen. Ang ibibigay natin, ilalagay natin sa building fund. Any amount, meron ka. Ang babae nito ay oil. Sumunod lang sa lingkod ng Diyos. One time, the prophet of God, the man of God, Reverend Pio, nangaral sa San Fernando noon, 1998, hindi ako magkamali, 1998, hindi pa ako pastor noon. He taught about the law of sowing and reaping. The law, ang batas ng pagtatanim at pag-aani. Kaya sabi, any amount, gusto nyo mag-multiply, may karanasan ako na magtanim. At alam ko, the more you sow, the more you reap. Amen. Kaya sabi ko, Esther Biri, ilan, magkano ang hawak mo dyan? Dahil wala akong hawak kahit piso. Merong 1.5. Last day yun, kinabukasan, uwi kami. Ibigay natin yung 1,000. Sabi niya, si Kaa, o ibigay mo. Ibinigay namin mga kapatid. And then how many months? Praise God. Linis kami ng Panginoon ng sasakyan. Praise the Lord. Worker kami sa Calvary. Ang sweldo namin doon, every quincenas, ay 500. May pamilya ko, hindi sweldo yung allowance. 1 month is 1,000. It's not enough for me to buy a car. But God proved His word. God bless you, brethren. Hallelujah. Amen. Patutunayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. If your problem is money, come on, just allow the Lord to expand our faith for His glory. Gawin mo mula sa puso mo at sa pagkaunawa mo. Amen. Huwag yung napipilitan mga kapatid. Ay, ayaw ni Lord ko. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah, Jesus. Glorify the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Jesus. We praise you because of who you are. We exalt and magnify the wonderful name. Hallelujah. Narito ang iyong mga anak. Alam mo ang kanilang sitwasyon at pangangailangan, kalagayan. Ngayon, mga Panginoon, narinig nila yung mga salita. Ang ginawa mo sa balong babae. Thank God we serve the same God
You are the same yesterday, today, and tomorrow. Ang ginawa mo sa buhay ng balong ito, gawin mo sa aking mga kapatid. I pray for wisdom and knowledge to be abundant and open the door in the windows of heaven and pour out the blessing upon their lives. Na lahat ng kanilang mga naghirap ay mabayaran sa biyaya mo. And they are going to testify that the God we are serving is alive. And according to their faith of God in obedience to your word. Hallelujah, let it be, O Lord. Ang kanilang ginawa ay may pakilala ka. May pakilala yung mga salita sa mga tao hindi naniniwala sa iyo. And by the authority of your word, and by the power of your name, Jesus Christ of Nazareth, I decree and declare blessing upon our people, eternal, financial, physical, emotional, hallelujah, wisdom and knowledge, to be upon my brothers and sisters in the Lord. Hallelujah. Come on. Where did you come? Amen. And pray to the presence of the Lord. Come on, hallelujah, cry and say, Lord, help me. Oh, bless my life, bless my word, bless my family, bless my children. Oh God. Hallelujah, hallelujah, come on, come on. Hindi solusyon. Hindi solusyon na sumuko ka. Hindi solusyon na tumalikod ka na, tumigil ka. Pero may solusyon pala. Even sa ating tawanan. Yung akala natin wala tayong magagawa, walang mangyayari. Praise God. Hallelujah. God will do a miracle. Hallelujah. 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 In Jesus' name. Come on, come on. According to your faith, according to your obedience to the word of the Lord. Come on. Receive your miracle. Receive your prosperity. Receive. Amen. Hallelujah. The blessing of the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah. Come on, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, brother, receive it. Receive your miracle in Jesus' name. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus' name. Receive. Hallelujah. The blessing of the Lord in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We claim your word, oh God. We claim your word, oh God. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Come on. Nothing too hard for the Lord. Come on, call. Cry. Cry upon the name of the Lord. And receive your miracle. Receive your miracle. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Oh, God. Hallelujah. You're going to testify about the goodness of God in your life. Hallelujah. The people will see. Amen. Oh, God is in your life.
name. In Jesus' name. Oh God. Hallelujah. Sige. Come on. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Amen. Don't lose your hope, for there is hope. Hallelujah. In Jesus. Amen. May pag-asa ka sa Panginoon. Come on. Yes, Lord. I believe. We believe, Lord. We believe, Lord. In Jesus' name. Bless my sister. In Jesus' name. Oh,